determine kung magkano gusto mong kitain ipatong na service fee sa isang kliyenteng nagtatransact sa'yo. Kung kaibigan mo naman siya, instead na 600, 500 na lang. Mura ka na. Mabilis pa. Okay? Meron ka na kagad 440 pesos kung sinarge mo siya ng 500. Additional po. Okay. Ang verification period, depende po ba yun sa bank or... Pag kinuha mo yung bank option, yes, subject ka sa cut-off ng bank. Depende sa bank. Yes. Pero kapag ang pinili mong option yung product mismo ni GPRS, hindi na. Like yung tinatawag na Visa card. Yung Visa card natin is a product of GPRS talaga. Yung system na yun na in-introduce natin sa market, medyo bago yan. Kaya nga yung LBC tsaka si Cebuana, kung mapapansin mo sa commercial, gumaya na. Meron na rin sila nung card, no? Dahil itong card na to, generic ito na pwede mong ibigay sa mga kliyente mong pinadadalan mo talaga ng pera. Anywhere in the world. As long as they have that card, it's only 150 pesos sa office pag kailangan mo ng spare. So pag pinabigyan mo lahat yung mga pinadadalan mo ng pera, access ka sa system, all you have to do is to type the card number dun sa system and the amount to be remitted. Pag kinilik mo yon, pasok na yun dun sa card niya. So wala nang bank. Kasi pag sa banko, subject ka talaga sa cut-off ng bank and ruling of bank as well. Pero pag yun ang pinili mong option, mabilis na, mura pa, yung tubo, ikaw pa mag-determine. Magkano gusto mong bitahan? Okay? Question? Yes, ma'am. Sir, di ba, this is a business, di ba? Opo. Because every business, meron kang Capital. tinatawag na not only capital, Risk. lisensya. Licenses. Apo. Halimbawa ako, nag-operate sa bahay ko, hindi ko ba ako pwedeng ma-check ng lisensya ng ano? Well, actually, ganito po yan. As dealer, kahit sa bahay ka lang, kung malaki yung transaction mo, i-require ka talaga to have a license man lang. But probably DTI, kumuha ka ng permit. So, necessary po, pag nag-ganyan ka, Yes, kailangan kung may- malaki na yung transaction mo. Pero kung hindi pa naman ganun kalaki at dun sa bahay lang naman at kapitbahay, hindi pa masyado yung pansin. Pag kumita ka ng Pag milyon. kumita ka ng milyon, Iwan-iwan din yung bank. ganito po yung ginagawa ng iba. Ano na, mga 20,000 ata, may Subject ka DTI na, that's So, right. you're subject to pay the CTI. Actually, maganda rin yung may DTI ka kasi talagang may identity ka as having your own business. Kasi if somebody asked you, ano business mo pare? Amare, I have my own ticketing business naman. Big time ka na. Mahal yun ah. Ng ano yan, ng coverage. Correct. Tama rin po yan. Now, ang ginagawa ng iba ganito. Diba, nag-join sa 40998. Okay, gaya na sabi niya, pupondohan mo yan. Ang gagawin ng iba, gagawin tong referral. Okay? Through referral, mag-accumulate ka ng income. Yung income mo dito sa referral, you have two choices and option. Okay? Pwede mong i-convert as commission immediately to get the cash, o yung income mo, convert mo sa e-cash for the fund. So, hindi ka na kailangan pang magpondo sa bangko, at yung pondong gagamitin mo, yung income na nakuha mo na dito. Yes. Magpupondo ka pag We have a friend here, used to be my upline and my partners, and the guy's earning $500,000 a week. 4 months pa lang yung business. Because of the system. Wow. Tonight, I challenge you, tonight, before you go to bed, okay, get a pen and a paper. Get a pen and a paper and simply listing down all the people you know na may cellphone. Better still, nagbabayad ng tubig at ilaw. And you'll be surprised that hindi dalawa ang maililista mo, kung 200 meron. Okay? And start burning those phone lines again. Remember, if you join the business, you have the right to invite and sponsor. Yung mga hindi member, hindi pwede. The one who has the opportunity to invite and build a network are the one who registered as dealer. Tayo yon. Okay? Kagaya nung nangyari sa akin sa
a couple of months ago, I did a presentation in Ordaneta. There's a lady there attended my presentation, very excited. Kakawin ko yan to. Meron akong kaibigan sa Manila, mayaman, may-ari ng barko. Talaga naman totoong mayaman. Unfortunately, na-busy dahil hindi nilista. 2 months after, Kap and I went to Lingayen. I did a presentation, nandun uli siya. May nag-franchise na sa Lingayen. Ito ang storya. Hello? Ito ang storya. Nagulat siya, ako rin yung nagsalita. At ang laking gulat niya, yung nag-franchise sa Lingayen is the same person na sinasabi niya sa akin, kakausapin niya. Ito masama, kamag-anak pa niya. At ang nakakuha si Kap. So yung ganong storya ba? Ang gawin nyo, huwag nang magpatumpik-tumpik. Baka mangyari pa sa... Gawin mo nakawala yung finder's fee sa kanya. At alam mo ilan na kinuha, 2 franchise na. Dapat sa kanya yung finder's fee. Kamag-anak niya yun eh. Mas mabilis si Kap. Pinuntahan namin ni Kap. We're able to talk the person. Wala na. Nakuha niyo puntos. Kaya ngayong gabi, kung hindi ka makatulog, senyales yan. Senyales ni 2.7 million pesos. Okay? So, kung wala na po kayong tanong, ngayong gabi, we are also fortunate because we have the owner and president of GPRS